mga to. Dahil nga naman, bakit to? Kasi natatakot to sa kanilang mga buhay. Kitang-kita naman ho natin yung pangyayari, di ba? Talaga ngayon, lahat ng kasamaan ay nag-unity. Nag-unite po ang mga demonyo sa lipunan, sa gobyerno, at talaga naman lahat kakasuhan. Kita nyo na lang ngayon itong mga 18 ex-soldiers ni Saldico. Kaliwat kanan ng kaso. Ngayon nga lang may nakita ko, kinasuhan na naman sila. So talagang kailangan ika nga dahan-dahan lang. Sabihin lang, kailangan every movement it should be wise, di ba? Sabi nga be innocent as a dove but shrewd like a serpent. Totoo yun. Kailangan nun. Kailangan hindi yung hahalabira yung banat mo. So inuunti. Yan ang dahilan kung bakit inuunti-unti. At kasabay nga nung sinabi yung may 14 na lalabas pa. Aba, merong bulungang naganap. Nakita niyo yung bulungan na yon? Nakita niyo yung bulungan na yon? Di ba? Sino hindi yung nakakita ng bulungan na yon? Kitang-kita ng mga mata natin yung bulungan na yun eh. May bulungan pong naganap na doon sa ayoko na. Hindi na nga pala hearing, consultation doon sa Blue Ribbon Kuno. Merong bulungang naganap. Ano yung bulungan na yon? Yun hindi natin alam kung ano yung bulungan na yon. Pero may mga duda, may kanya-kanya hong espekulasyon ang taong bayan tungkol dito sa bulungang naganap na to. Ang gihiring kayo, nagbubulungan kayo. Sabi nga, kung magbubulungan pala kayo, di na lang pumasok na lang kayo sa kwarto. Doon na lang kayo magbulungan. Okay, magbulungan sa harapan ng publiko. Nabubuking tuloy kayo na, ibig sabihin nun, may bago silang nabalitaan. Kaya sila biglang, uy, tara, usap muna tayo. Planuhin natin to. Ano kaya yung plano na yun? Kaya tuloy ang daming espekulasyon na nagsasabi na baka bigla nilang nabalitaan na may lalabas na 14 na bago. Ibig sabihin, merong Blue Ribbon na lehitimong Blue Ribbon hearing na magaganap kasama si Marcoleta at yung 14. Baka itong espekulasyon ng mga karamihang netizen na sinasabi, baka yan ang dahilan kung bakit nag-create sila ng fake threat. Diba? May threat daw kasi yung Senado. Kaya tuloy nangihinala ngayon na ang tila pagbabantayin pa yung mga NBI. Naku po, yung NBI ang lumusob at umatake sa Senado, sila na ngayon nagbabantay. Ganun nung kademonyo itong Senado, Malacanang Senate, di ba? Yung Senate of Malacanang. Ganun nung sila kagago, di ba? Talagang ganun nila binababoy ang Senado. Hindi ko pwedeng ganun kasi remember, we have 3 branches of the government. Elementarya pa lang, tinuturo na po yan. Yung 3 branches of the government, tinuturo na elementarya. Elementarya pala ako, kabisado ko na yan eh. Di ba sa Araling Panlipunan, yung pa rin ba gayon? Araling Panlipunan pa rin po ba subject nyo ngayon? Pakisulat nga dyan, basta yun ang subject ko nun eh. Araling Panlipunan. Doon pala tinuturo na yun na there is 3 branches of the government and they are equal. Hindi po higit ang executive, higit po ang legislative, higit po ang Supreme Court. Hindi ho. Sila ho ay equal power. Sila ho ay pantay-pantay sa kapangyarihan. Kaya nga magkakaroon ng check and balance. Di ba? Pero ngayon, tila hindi eh. Tila hawak na ni lahat ng demonyo, kung sino man yung lintik na demonyo na yan, ang hawak na nila lahat mula sa executive, legislative, at minsan sa judiciary na rin. Meron na rin mga ganun. Di ba? So, para bagang nangyayari, ladies and gentlemen, people in the house, kuntsabahan na. Kaya nga, di ba, lagi nating sinasabi dito, meron ng sindikato na yung nangyayari sa bayan. Bakit o kanyo? Pati nga yung supposedly fourth state, di ba? Yung media. Okay? Kasama na din social media at saka mainstream media. Pero nagsimula yan sa mainstream media. Kakuntsaba na rin nila. May mali-malitang binigay eh. May mga PR eh. Yung mga anchor mismo umaamin eh. Mamaya papakita natin, merong umamin dyan. So ibig sabihin talagang merong nagaganap na kuntsabahan among them. Kontrolado na nilang lahat yung sitwasyon. Ngayon, merong mga nagsasalita, abay pipigilan. Kinokontrol ngayon ng Senado, magla-lockdown daw, di umano, may bulong-bulungan na ganun. Ila-lockdown talaga para hindi makapasok. At magkaroon ng isa pang Blue Ribbon hearing po si Senator Marcoleta. Ang lupit nila, no? By the way, highway, bago tayo magpatuloy, binabati ko po lahat ng nanonood sa atin dyan kasi marami yung bumabati sa atin pag tayo ay na lumalabas at sinasabing, oy, Banat Bay, nanonood kami, silent viewer nyo lang kami. Bakit? May maingay ba na viewer? Habang nanonood, nagsasalita. Dapat silent viewer naman talaga. Hindi yun na ibig sabihin, no, Banat Bay, tatanga-tanga ka na naman eh. I know. Easy. Kasi marami nagsasabi sa akin pagka nasa labas ako, sabi, Banat Bay, silent viewer mo ako. Napapaganon ako silent viewer. Matik naman dapat yun. Alam naman dalawa tayo nagsasalita. Nanonood ka sa akin, tapos nagsasalita ka rin. Nagiging noisy viewer ka. Hindi mo pwede yun. Dapat talagang silent viewer.
O, meron po ba tayong mga silent viewer dyan o may maingay dyan habang nagsasalita ako? Kasi may lumapit sa akin ano nung sa ano ba to, yung sa pelikula, yung premiere nights ni John Argota. Hoy, panoorin niyo yan, ngongo. Ay, Go Lab pala. Ha? Panoorin niyo yan kasi maganda po yan eh. Maganda po yung pelikula na yan kasi may aral at sobrang nakakatuwa. Oh. So, panoorin niyo po yan. Meron po lumapit sa akin nung dalawang napakagandang dilag. Dalagig. Talagang napakagaling. Ano ito? Grabe. 7 million ang followers ito sa TikTok. Medyo daaninag nila yung itsura ko, sabi ko. Aba, akala ko mga nanay lang ang nanonood sa akin. Di kasi, alam mo naman yung beauty ko. Pang nanay, joke lang. Mga nanay tsaka lola lang nanonood sa akin. So sabi sa akin, alam mo, Manat Bay, yung boses mo, dinig na dinig sa bahay namin. Oh, talaga? Siyempre, flattered naman ako. Gaganda nito eh. Kasi yung nanay namin eh. Sabi ko, kala ko sila na nanonood eh. Yung nanay pala nila. Pero siyempre, English yun kasi mga yayamanin to mga ito eh. Hindi, pamilya nila, joke lang yung man. Yung pamilya nila, yung kanyang mother, tsaka yung, na-meet ko yung kanilang family, yung kanyang mama and kanyang papa na napaka-tatangos ng mga ilong. Nakakaingit. Kahit yung tatay niya talagang pag nakita mo parang wow, artistahin. Yung tatay nila. Pati yung nanay din, artistahin. Lalo na yung mga anak. Kambal eh. Artistahin din talaga eh. Sabi ko nga, walang binatbat doon yung mga laos na artista na ngayon eh, na bigay ng komento sa social media. Ang bobo pa. Hindi, pero okay yan. Wag na muna kayo sumali sa politika dahil magulo ang politika. Magasayaw-sayaw na lang muna kayo ng ganyan-ganyan. No? Alam niyo ganyan-ganyan ngayon, Brasilia, 6-7, ganyan-ganyan. Magsayaw-sayaw muna kayo ng ganyan. Wag na muna kayo sumali sa politika. Kami na lang ng iyong nanay at tatay ang sumali sa politika. Anyway, mga kababayan, ba't ko nabanggit yan? Kasi maraming nanonood pero minsan hindi nakasubscribe. Yun ang masama doon, Brad. Masama ho yun. Kasi syempre, nood lang kayo nanood. Libre na nga mag-subscribe. Ayaw nyo pa. Sige na, libre naman eh. Pakiclick. Alam ko, kasi marami nagsasabi, nanonood kasi kami sa malaking telebisyon eh. Wala namang subscribe. Meron po doon. Hugin nyo lang. Kung medyo hindi kayo techie, tawagin nyo yung mga apo nyo, mga anak nyo. Tawagin nyo, sabihin nyo, mag-subscribe ka nga dito, wala kang baon. Ganun ninyo. Tapos sabihin nyo, gusto ko mag-subscribe dito kay Banat Bay. Sige na, para medyo gana-gana naman tayo pagka umaangat yung subscriber natin. Ha? Ako, very thankful ako eh. Kasi nakikita ninyo yung mga hinahatid nating balita. Kasi mga hinahatid nating balita, talagang kinukuha natin sa source eh. Sinatsagaan natin maging chismoso eh. Hindi kasi, kaysa naman po yung mag-iimbento ka lang, katulad ng baklang abogado na yun, di ba, na nag-iimbento ng mga source niya, o puro na mapalpak ang hula niya, tayo po hindi, talagang inaalam natin talaga doon sa pinaka, pag sa Senado, doon mismo sa Senado, meron tayong source dyan. Pag dito naman sa, sa isang sekta, meron din tayong source dyan. Talagang inaalam natin para may balita sa inyo. At kung nag-subscribe kayo, na-appreciate ko yun kasi yung pagod natin nawawala dahil, may mga nanonood pa lang at natututo sa vlog na ito. Natutuwa naman ako at may mga abogado rin ha. May mga abogadong lumalapit sa akin sabi na nanonood daw sila dito. Natutuwa ako dun ha. Kasi siyempre nagkukot-kot tayo ng mga article eh. Pero tinatanong ko naman, tama naman yung quote ko, no? Oo, sabi, tama naman yung mga explanation mo tsaka quote mo. Actually, maganda nga daw. Sabi ko, wow naman, palakpakan. Courtesy of my father. My father is a lawyer, so therefore, I have to be good in laws. O, di ba? Ngayon, pag-uusapan natin kasi ito hong nangyayari na ito, dahil napaka-importante yun na maunawaan natin, na bakit bigla-bigla na lang nagka-threat ang Senado? Akala ko ba kayo may hawak, tas ngayon may threat? Ano katarantaduhan yung mga pinagsasabi ninyo? Hindi, akala ko ba hawak ninyo lahat na nagsabi mula sa executive, sa Congress, sa House, lahat na, pati yung mga organisasyon na hindi naman dapat sumasawsaw katulad ng IBP, sumasali na ngayon, di ba? Ang linaw-linaw niya, mamaya papaliwanag sa atin ni Marcoleta yan. Ang linaw-linaw, huwag kayo dapat mamuliti ka, sali kayo ni sali. Di ba, sawsaw kayo ni sawsaw eh. O, pwede ko kayong banatan. Yung mga abogado, hirap na hirap kayong banatan kasi baka matanggal sila dyan. Ako, wala akong pakialam. Sausaw kayo ng sausaw, di nyo naman alam. Namumuliti ka kayo, nakikisali kayo. Nadadama yung ibang mga abogado. Tapos ito pa. Alam mo mga kababayan, ito mga nangyayari ito, nagtataka ka, bakit bigla na lang pababantayan? At magbabantayan na naman NBI. Ano ba, security guard na ba mga NBI ngayon? Dati, nag-iimbestiga, kaya nga National Bureau of Investigation eh. Hindi naman NBS yan eh. O NBSG, National Bureau of Security Guard. Hindi naman eh. NBI yan eh, National Bureau of Investigation. Bakit yun? Hindi, ito this is very clear.
Bakit yung ginagawa ang trabaho ng pulis? Okay, maintindihan ko pa, pulis magbantay sa labas. Pero sa loob ng Senado, jurisdiction ng USAA yan eh. Different branch of the government yan, dapat di kayo nakikisawsaw. Diba? Sawsaw kayo na sawsaw eh. Alam mo, tama tuloy yung sinabi ni Atty. Baligod eh. Ang sabi ni Atty. Baligod, etong si Matibag, di naman yan investigador eh. Yan si Matibag, propagandista yan eh. O ikaw Matibag, sa totoo lang, nako, malapit ka ng Matibag. Oo. Bakit, ano ibig sabihin ng Matibag? Hindi ko siya ibig sabihin, harmful ha, hindi na ibig ko sabihin ha, hindi harm. Bakit Matibag? Natitibag siya ni magpalo kayo kay Atty. Baligod. Barado siya kay Atty. Baligod, natitibag siya dun eh. Lahat ng mga kasinungalingan ni Matibag, niyayari ni Atty. Baligod eh. Oh, dapat magpalit na kayo ng posisyon. Sa totoo lang, mas mukha pang investigador si Atty. Baligod kesa sa'yo. Ikaw mukha kang si ano eh. Ayoko sabihin. Pinasa lang sa akin ni Sir Jack yun. Si Sir Jack kasi sihin ninyo ha, kung bakit namin nalaman na kamukha mo yung... Wag ko na lang sabihin, baka sabihin nila ad hominem pa. Kayo na lang magsulat kung sinong kamukha ni Matibag na artista. Hindi ho si John Lloyd ha, malayong malayo. Oh, isulat nyo na lang dyan sa baba. Kung alam niyo kung sino yung kamukha ni Director Matibag, isulat nyo dyan sa baba. Ha? Wag na ako magsabi, baka sabihin nila dinidiktahan ko kayo eh. O ito, panoorin natin itong mga bagong pautot nila na kesyo daw merong banta-banta. Ibinunyag ni Senator Win Gatchalian ang umano'y banta sa seguridad ng Senado. Dahil dyan, pinag-work from home muna ni Gatchalian ang O, kita nyo na, pina-work from home. Supposedly, this Thursday, may blue ribbon kay Marcoleta. Napakinggan ko kay Atty. Baligod. Pwede pa nga mapaaga-aga yun eh. Pero ano sinabi? Biglang pinauuwi na, work from home. Baluktot talaga. Eto kayong mga BBM senators, baluktot, booking na booking kayo. Nung una sinasabi nyo, pumasok na kayo. Cayetano, Robin Padilla, Marcoleta, pumasok na kayo na makapagtrabaho na tayo. Tapos ganyan po, muntikan ko na masabi yung, muntikan ko na kayo mamura. Pero ngayon biglang sasabihin ninyo, hindi, work from home na lang muna. Work from home na lang muna. Akala ko ba gusto nyo pumasok yung mga senador dati? Galit na galit sila, di ba? Bakit kayo absent ng absent? Kailangan na nating magtrabaho. O, di ba yun ang sinasabi nila Cayetano noon? Kila Cayetano, tsaka doon sa grupo nila Marcoleta, sinasabi, kailangan nyo nang pumasok para makapagtrabaho na tayo. Tapos nung pumasok, biglang sasabihin nyo kayo, work from home. Bakit? Nag-create kayo ng threat. Threat ng nanyo. Anong threat? employees mula bukas hanggang Huwebes. Live mula sa TV5 Media Center. Mula sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños Mean. Sa nakuha ni mula bukas hanggang Huwebes, Huwebes nga may blue ribbon si Marcoleta eh. Senator Gatchalian ang impormasyon na may banta nga ba sa Senado. Jiggy, nakuha raw ni Senator Win Gatchalian yung impormasyon na yan kaugnay nga dyan sa banta sa seguridad sa Senado mula daw sa NBI. Doon sa isinagawang consultative naniniwala ka sa NBI? Committee kahapon, kung matatandaan mo, ay nagkaroon ng meeting, di ba, yung Blue Ribbon na yan, ay sinabi raw ni NBI Director Melvin Matibag sa mga senador yung tungkol sa impormasyon na may threat o potential threat sa Senate building at sa Senate premises. At dahil siniseryoso daw nila Senator Gatchalian, yung ganyang mga impormasyon ay talagang nagpakandak na sila ng inspection, ganun din nakipag-meeting na siya dyan sa Senate Executive Committee, ganun din sa Office of Senate. Grabe, no? Sino kayong naniniwala dito? Yung mga media naman, salsal ng balita na to. Oh, yung mga media na yung salsal ng salsal, sila ngayon ang weapon eh. Sa totoo lang, sila ang mouthpiece. O torotot, di ba? Yung gano'n, yung magsalita ka ng gano'n. Hindi ko laway yung tubig yun ha. May mga nagsasalita dyan, sabi, bakit ba tumatalsik yung laway mo? Tubig po yun, hindi laway yun. Umiinom po kasi ako eh, kaya minsan gano'n eh. Saka okay lang naman doon sa iba yun eh. Play. Arms para i-calibrate at kung mayroong mga adjustments na kailangan gawin doon sa Senate o doon sa security protocols ng Senado. Priority daw syempre ang kaligtasan ng mga senador at nasa 2,000 mga empleyado ng Senado. Pautot! Walang naniniwala sa'yo, Gatchalian! At nakikipag-ugnayan din ngayon sila Senator Gatchalian sa mga intel offices para tuloy-tuloy nga yung information gathering kaugnay niyan. Alam mo, ganito na lang, kung ila-lockdown mo, isara mo na lang yung Senado. Wala naman kayo silbing BBM senators eh. Dahil patuloy daw nilang minomonitor ang sitwasyon at dahil dyan, Jiggy, heightened alert na ngayon ang Senado, nagpadagdag daw sila ng forces, mas mahigpit ang security protocol at simula nga bukas, Wednesday hanggang Thursday, June 9 hanggang 10 ay nagpalabas na ng memo sa Senator Gatchalian at pinapatupad na muna ang work from home arrangement para nga sa Senate Secretariat at sa mga Senate employees at ang tanging papasukin ay yung Office of Senate Sergeant at Arms. Maging kaming mga miyembro ng media, hindi na muna pwede pumasok ng Senado simula bukas hanggang... Grabe, no? Talagang ito ang literal na undeclared martial law. Undeclared martial law talaga to. Sa akin paniniwala ko at opinion ko. Undeclared martial law itong ganito.
Pati media bawal na lumabas, ay pumasok. So ibig sabihin, kung magkaroon ng blue ribbon, bawal na pumasok yung mga ano. Di ba? Pagbabawal na talaga nila para hindi makapag-testify yung 14. Oo. Kung ako sa inyo, huwag kayo susuko Senate President Cayetano, Blue Ribbon Subcommittee Chairman Marcoleta at iba pang mga senador, huwag kayo susuko. Kahit isara yan, di sa iba kayong mag-hearing. O anyway, sasabihin naman nila, illegal yung hearing nyo eh. Kahit ano man, kahit gawin nyo dyan sa loob, sasabihin nila, illegal yung hearing nyo. O hindi mag-hearing lang kayo na mag-hearing, sa kahit sa labas. Baka nga pag nag-hearing pa kayo sa taong bayan eh, baka mas lalong matuwa ang taong bayan eh, kasi makakapunta sila eh. O, di ba? Hanggang Huwebes, Jiggy. At yung ibang mga senador ay nakatanggap din ba ng ganitong impormasyon? Jiggy, narinig na rin daw ni Senator Tito Soto ang kaugnay sa sinasabing banta sa seguridad. Natural maririnig eh, nagbubulungan nga sila eh. Ayan o. Ayan na yung banta eh. Oy mga tropa pips, sabi nung isang ano dyan. Yung kamukha ni, sabi, mga tropa pips magkakaroon tayo ng threat, ha? Para isarado na natin to, walang papasok dito, angkin na natin to, atin to, ha? Wag natin yan, atin to, ha? Kita nyo naman kung sino yung nagsasalita eh. Sino yung nakikinig. Di ba? Sino yung mukhang tanga. Sige. Lagay nyo nga, sino yung nagsasalita? Okay? Sino yung nakikinig? Yung sunod-sunuran lang, parang tae. Sino dyan yung bidabidan? Yung gustong, bakit hindi ako nangunguna dito? Ako magiging presidente. Sino dyan yung mukhang tanga lang? Yung pinakamukhang tanga. Alam ko kung sino. Ay, naku. Mukhang tanga talaga pag tiningnan mo eh. Talay. Senado, posible daw na i-consider yung lockdown ng Senado kung malinaw at delikado talaga yung security threat na yan. Habang si Senator Ping Lacson naman sinasabing hindi lang banta sa Senado ang narinig niya. May impormasyon din daw siya ng pagkadismaya sa hanay ng sandatahang lakas ng ating bansa. At base sa intel niya ay lumalakas daw nga talaga yung frustration na yan mula sa hanay ng EFP. Babala ni Senator Lacson, posibleng magamit yan doon sa mga mang-aabuso niyang pagkagalit na yan at pagkadismaya na yan ng mga gustong mang-destabilize ng gobyerno. At ang pagkadismaya daw ng mga sundalo nagmumula sa iba't ibang mga issue. Gaya na lamang ng agawan ng liderato sa Senado, nariyan din syempre yung flood control scandal at yung pagtaas ng presyo ng langis at iba pa. Sa ngayon, tahimik lang daw na nagmamasid ang AFP at hanay ng AFP sa mga sinasabing iba't ibang banta at yung frustration na nararamdaman ng ilan sa kanilang mga miyembro. Jiggy. Yung Cayetano Block, anong sinasabi naman nila? Sa ngayon, Jiggy, kini-question ni Senator Alan Peter Cayetano bakit daw ibinahagi lang yung particular report na yan ng security threat sa Senado sa iilang senador at hindi sa lahat sa kanila at hindi raw sa lahat ng empleyado. Kailangan kasi sa lahat eh. Alam naman, sabihan mo lang yung isang block lang sasabihin mo, etong mga senador ito, may threat dito Huwag natin sabihin sa iba Hayaan mo sila madelikado, basta tayo may threat lang.